Praise. Salamat sa Panginoon at sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Hallelujah. Tayo po ay manalangin muna. Heavenly Father, we thank you, Lord, tonight. Patuloy po kami magpupuri, sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang patuloy mong presensya. Dalangin namin, Lord, ngayong gabi, samahan mo kami, Panginoon. Patuloy namin maranasan ang yakap mo, Panginoon, at taglay namin, Panginoon, ang mga bagay na nakaabang na pagpapala, Panginoon. At patuloy ka magpapaulan ng pagpapala ngayong gabi, Panginoon. Maraming po salamat. Patuloy na kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, maging, Panginoon, ng mga nilalayo namin sa gabing ito, maabot na yung mapagpalang kamay. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic ko ay kanina pa na di-discuss. No? God is with us. Kanina pa na i-discuss, pero ulitin natin. Sa book of Matthew, chapter 1, verse 23, ang sabi po ron, "Behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated, God with us. At sa ating wika, sabi nito, maglilihi ang isang birhen, magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Amen. Talagang kanina pa na ipapahayag, no? At nararamdaman natin na kasama natin ang Diyos sa ating pagpupuri, sa ating lahat na pagkilos, pag-awit. Hindi nyo kayang gawin yan kung hindi nyo kasama ang ating Panginoon. Amen? Hindi talaga. Sasabihin nyo, uwi na lang ako, manando ako telenovela. Pero dahil kasama mo ang Panginoon, kayang-kaya mong gawin. At napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? No? Ginagalaw lahat ng parte ng katawan. No? We offer our two hands and our heart sa ating Panginoon dahil kasama natin siya. Dito, dineclare ng angel kay Joseph that Mary's child was conceived by the Holy Spirit. No? This is the book of Matthew 1:23. Dito ni-reveal din na important truth. Katulad ng nabanggit din kanina, na ang ating Panginoon ay both God and human. Siya ay Diyos at nagkatawang tao. At siya ay totoong Diyos at totoong din tao. Siya po ay nakaranas kung ano nararanasan natin. At nabanggit din kanina, isang napakagandang nangyari, the God which is infinite, infinite and unlimited God, nagkatawang tao, become a human, at namuhay, no? At inoffer ang kanyang buhay, at siya ay namatay para sa kaligtasan ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Sino yun? Sabihin mo, ako yun. Amen. Kaya nga, Jesus was to be called Emmanuel dahil nga kasama natin siya as predicted sa book of Isaiah chapter 7 verse 40, nabanggit na rin ito kanina. No? Therefore, the Lord Himself will give a sign. No? Behold, the virgin shall receive or shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Inulit ko lang po sa ating wika, dahil dito si Yahweh mismo magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga, magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin na sa pangalang Emmanuel. Amen? And Jesus was God. Jesus was God in flesh. Thus, literally, kasama natin siya through the Holy Spirit. Amen? Kasi nga, nung panahon ng ating Panginoon, hanggang siya ay bumalik sa Ama, at ang kasama na, ang iniwan niya sa atin ay ang
banal na espiritu. Kaya Christ is present today. Amen? Christ is present today in the life of every believer. Katulad natin ngayon. Perhaps, kung alam lang ni Isaiah, no? Yung binanggit niya na talagang na Emmanuel, no? Kung gaano ka importante. Now, Jesus means the Lord saves. Jesus came to earth to save us because we can't save ourselves. Di natin kaya iligtas ang ating sarili. Amen? Dahil na matindi ang aabutin ng tao sa kasalanan na taglay natin a sinful nature na sinasabi. And there is a consequence on this. And no matter how good ang ginagawa ng tao, no, hindi pa rin. We can't eliminate the sinful nature na present in all of us. At ang sabi nga, kanina rin nabanggit na only Jesus can do that. Siya lang ang makakagawa nito. And Jesus, sabi nga, hindi siya naparito para tulungan ng tao na isalba ang kanyang sarili. No? Siya ay naparito para siya mismo ang maging Savior. No? Hindi para tulungan ng tao para isalba ang sarili niya. Kundi siya mismo ang naging Savior natin from the power and penalty of our sin. Amen? No, dapat natin pasalamatan ng ating Panginoon. And Christ for His death on the cross. No? Dahil sa mga kasalanan natin, at hilingin natin na kontrolin niya ang ating buhay. Siya maging controller ng buhay natin. At dyan magsisimula, pag hiniling mo, kontrolin ang buhay mo, dyan magsisimula ang ating buhay. Sabi nga, mabubuhay ka. Now, another verse, isang napakagandang pangako. Sabi nga, ang daming pangako eh. Pero kukuha lang tayo ng iba. Katulad nito, Hebrews chapter 13, verse 5, alam niyo na ito. No? Ang sabi ng Panginoon, doon lang tayo sabi, never will I leave you nor forsake you. No? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ating Panginoon, hindi natutulog. No? Hindi man lang naiiglit. Binabantayan ka. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi siya natutulog. At sabi nga, kasama natin siya. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. And another, sinabi rito sa book of Matthew, chapter 28, verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and know I am with you always, even to the end of the age. Sabi rito, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah! Kaya nga yung presensya ng ating Panginoon is with us. At tulad na nabanggit natin, inuulit natin. At another, sabi nga, ang question lang is ganito. Pakinggan yung maigi. The question is, however, is not whether God is in our presence, but whether we are walking in His presence. Nilalakaran ba natin ang kanyang presensya? Parang wala ko narinig. Amen. Ulitin yung question, ano? So, the question is, it is not whether God is in our presence. Okay, alam natin, God is in our presence. But whether we are walking in His presence. Tayo ba'y lumalakad sa kanyang presensya? Alam natin kasi, na nasa atin ang presensya, pero tayo, nasa atin ngayon. Nilalakaran ba natin ang kanyang presensya? Amen. Pero may isang pangako, sabi rito, sa Psalm 89, verse 15. Basahin na lang natin sa Tagalog. No? Sige, sabi-sabi tayo. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba, sa pagsambang nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y umay sila. Umaawit ba tayo ngayon sa Panginoon? Yes! At sabi ron, mapalad ka. Huh? Tayo lahat dito ay mapalad sapagkat
sumasamba tayo, sa pagsamba natin, inaawitan pa natin siya. So, huwag kang magsawang umawit sa Panginoon. Yung din ang gagawin natin doon sa langit. Bawal ang tambay doon. Bawal. Gagawin natin lagi magpupuri doon. Amen? Kaya kung dito pala, praktisado ka na, hindi ka magtatambay doon. Bawal. Amen? So, sa book of Isaiah, sabi rito sa Isaiah 43 verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Sabi rito, hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Di ka mabubuwal ng mga mabigat na pagsubok. Nabanggit na rin ito kanina. Pero napakasarap pakinggan doon pala yun sa Isaiah chapter 43 verse 2. Nandito ba ito? Amen. At nilagyan ng red, sasamahan kita. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo lahat sasamahan ng ating Panginoon. And then meron akong i-discuss about the heart of Moses. Si Moses po, yung kanyang nilalayon, hindi lamang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Nilalayon rin niya na dinidesign niya kung ano ang mga panukala ng Diyos. Tayo din ganun. Okay, nakikita natin ang kanyang kapangyarihan. Pero nilalayan din natin maunawaan, makita, maramdaman ang panukala ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Moses. No? Siya sinabihan ng Diyos na pasasamahan kita sa mga anghel. No? At ang anghel na yan ay lahat ng mga pupuntahan at sasakupin at sasamahan ka ng anghel. Pero hindi siya pumayag. Yung sabi ni Moses, gusto niya, Moses wanted God's own presence to go with him. Gusto niya samahan siya ng Diyos sa paghayo niya. Sapagkat sabi nito, isang magandang sinabi rito, because he knew it was the presence of God that would distinguish them from all other peoples of the earth. Ulitin ko. Kaya gusto ni Moses na kasama niya ang Diyos. Ang sabi dito, basahin nga natin dito sa Book of Exodus 33 verse 14 to 16. No? Sabi dito, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutumahan ninyo at iyon ay lubusan kong ipapasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh, sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami ialis dito. Pagkat kung hindi kayo ang sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Amen, no? So isang magandang gano'n din sa mga Kristiyano. Katulad din natin, no? Sabi rito, Christian, this is also what distinguishes us from the rest of the world. We are different. Sabihin mo, we are different. We are different. Amen, no? Not because something we believe in, no? Hindi dahil sa meron tayong pinaniniwalaan, may pinanalig tayo, but we are different because we walk in the presence of God. Kasama natin ng Panginoon. At another point natin is tinatawag natin dwelling place. Sa book of Ephesians chapter 2 verse 22, and in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kaya naman ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po ay tahanan ng Diyos. No, we are the temple. And God has always desired to live in His presence without destroying us. Kasi nilalayo ng Panginoon, no, samahan tayo na hindi tayo madi-destroy. Kasi alam niyo po bang pag nakita natin ng Diyos na mukhaan,
masusunod tayo, mag-destroy tayo. Kaya iba ang ginawa niya parang presensya. Ang Holy Spirit ang pinadala niya sa atin. Kaya siya ang indwelling in us. In time past, diba, kung sinasabi nga natin, naglayo ng Panginoon, ng Diyos, ng special structure. Pinagawa niya kay Moses ang mga temple, kay David, pinagawa niya ang temple, ganoon din kay Solomon, pinagawa niya. Pero God's desire has always been indwell people's life. Gusto niya talagang manirahan sa buhay ng tao. Amen? Tayo po ay sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16, for we are the temple of the living God. Sabi do, as God said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Amen? Ang sabi nito, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabing, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. At ako ang magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan ko. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. At nalalayo na sa Book of Revelation, ito yung kadagdagan. Ang sabi ron, Revelation 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Amen? Kaya napakasarap ng magkaroon ang maranasan natin na kasama natin ang Diyos. Huwag kayong matatakot. Some of you may natatakot even to share the gospel. Huwag kayong matakot i-share ang good news. Dahil ito magiging dahilan na makapagsalba kayo ng kaluluwa. I will just give you three verse na pwede niyong tandaan na gamitin nyo para makapag-share kayo ng good news, magkaroon ng buhay, makasama niyo ang Diyos. Gusto niyo bang malaman yung 3 verse na yun? Sa Book of John, no? Kung matatandaan niyo ito, madali, no? Alam niyo ba yung baril na 357? Isang revolver na pag pumutok, kahit sa likod ng pader, lumulusot yung bala. No? Ganun kalakas yung 357 na baril. Ngayon, ang gagamitin natin ngayon ay John chapter 3, John chapter 5, and John chapter 3 verse 7. Chapter 3, 5, 3, 7. No? Una, John chapter 3 verse 3, ano sabi doon? Sige ba nga, basahin natin ng mabuti. Sabi doon sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus. Sinong nagsasalita rito? Si Jesus. No? Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Isang matindi, no? Pag sinishare mo ito sa katabi mo, o sa kaibigan mo na hindi pa alam, pero sabi na kasi, Pastor, palasak na sinasabing born again eh. Hindi. Sinasabi rin sa Bible, unless you are born again, you will not see. Tandaan natin, you will not see the kingdom of God. Diba? John chapter 3 verse 3, unless you are born again, you will not see the kingdom of God. John 3, 5. Subukan natin. Sagot naman ni Jesus. Si Jesus pa rin. Ang sabi nito, tandaan mo, sinasabi ko nito, malibang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kanila ng Diyos. Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Amen. Ito mo, una, hindi mo makikita. Pangalawa, hindi ka makakapasok sa kaharian. Kaya ba natin i-share sa iba yan? Yes. At saka madaling tandaan, di ba? Sasabihin mo kahit na anong relihiyon mo,
Hindi ko pinapalit ang relibo, pero dapat mong maunawaan na hindi mo makikita ang kaharian o na hindi ka makakapasok sa kaharian kung hindi ka mag-born again o kung hindi ka sisilang ng muli. Finally, John chapter 3 verse 7. Anong sabi ron? Nakikita ba rito? Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipinanganak na muli. Utos ba na Jesus Christ to? Yes! Di ba sabi, dapat sumunod tayo sa utos ng ating Panginoon? Yes! So, dapat ba natin i-share ito sa iba? Yes! So, tandaan natin, 3 verse lang yan. Huwag kang matakot, kasama mo si Lord. I-share mo sa katabi mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo, sa opisina mo, kung saan. 3 verse lang yan. No? Hindi sabihin mo sa kanya, kahit anong relihiyon mo, hindi ko binabago. Sasabihin ko lang sa iyo ang tama. No? You cannot see and you cannot enter the kingdom of God and you must be born again. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ang manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. Tunay nga pong naramdaman namin na kasama ka namin, Lord. Your mighty presence has give us joy, Panginoon. Naunawaan namin, maging kagalingan, nararamdaman namin. Maging sa inyong lingkod, kanina hindi ako makalakad. Ngayon nakakatayo. At salamat sa Panginoon. Ano po meron ka ng ginawang himala sa bawat na narito ngayon. Touching their life, their heart, Panginoon. Kapayapaan, kaayusan, kagalingan, at ngayong gabi, Panginoon, alam ko, Panginoon, kiniklaim namin, kasama ka namin. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin, sama-sama panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.